Ito yung isa sa mga merienda na bihira kong gawin, pero super sarap. Kakailanganin ko lang dito ng tasty, ham, itlog, butter, saka mayonnaise. Kasama na rin pala dito yung cheese. Medyo pricey nga yung mga sangkap nito kaya bihira ko lang talaga siyang gawin. Pero kung nagtitipid ka naman ay pwede mo naman ito hindi lagyan ng palaman. Nakadepende na lang sa inyo kung gusto nyong meron at kung gusto nyo namang wala. Para ka lang gumagawa dito ng ordinaryo na sandwich. Kulang na nga lang dito ay gulay. Ay okay na sandwich na ito. Napakadali lang naman ito gawin kahit nga siguro nakapikit ka ay pwede mo itong magawa. Basta yung tinapay lang, lalagyan mo lang ng palaman na ham, then keso. Optional na lang kung anong gusto nyong lagay. 5 piraso nga lang itong ginawa ko. Then sa aking bowl, naglagay lang ako ng 2 pirasong itlog. Tapos ay nilagyan ko lang to ng half cup ng gatas. Tapos ay imemekos-mekos ko lang to hanggang sa mamix siya ng maayos. Then pagka okay na nga yan at ganito na nga yung consistency niya, pwede na nga natin simulan itong ating Monte Cristo. Yun nga pala ang tawag dito. Kung tatanungin nyo naman ako kung bakit, kayo na lang po ang bahalang mag-search. Then para mas malinamnam yung pagkakagawa natin dito, ay butter nga yung ginamit ko. Naglagay lang ko ng small amount sa kawali. Tapos itong tinapay ay dinip ko lang doon sa ginawa ko kaninang mixture na may gatas saka namang itlog. Ipiprito lang natin yung both sides nito. Pagka nag golden brown na nga siya, ay pwede na itong hanguin. Then yung mga gilid niya ay pwede mo rin namang iprito. Bali-baliktarin mo lang yung tinapay hanggang sa maluto siya ng maayos. Then mapapansin mo na yung keso nito ay nagme-melt na. Sobrang sarap nito, itry nyo din gumawa ng ganito. Tapos ay paulit-ulit lang din yung gagawin mo. Same procedure lang din sa ginawa mo kanina. Hanggang sa matapos mo na nga lahat itong sandwich at maprito mo na nga siya lahat. Tiyak na magugustuhan ito ng mga anak nyo. Lalo na dun sa mga mahilig kumain ng tinapay. Tapos kung may manatira ka pang tinapay dyan, tapos iwala ka ng maipalaman, ay pwede rin naman yung tinapay, i-dip mo lang doon sa mixture na ginawa mo kanina. Masarap din naman yun. Tapos lagyan mo ng konting condensed milk sa ibabaw. Ay okay na yung pang merienda o kaya pang agahan ng yung mga kids. Kung wala ka naman palang butter, pwede rin yung margarine o kaya yung oil, small amount lang din yung ilalagay mo. Hindi naman deep fry yung pagkakaluto nito eh. Yung sakto lang na maluluto yung tinapay natin. Subukan nyo din gumawa ng ganito at ipatikim sa inyong mga anak. Siguradong magugustuhan nila ito. Dun sa mga mahilig dyan magnegosyo ay marirecommend ko rin na pwede ito. Kayo na lang ang bahala kung magkano nyo siya ipabenta kasi depende yun sa gagamitin nyo na sangkap. Shoutout nga pala kay Melanie Angeles ng Kalawan. Pati nga pala kay Ria Rubiales Garcia ng Magdalena, Laguna. Shoutout sa inyo. Salamat po sa panonood.